kapag nagkamali si Jesus Christ ng sagot, no, masasabi nila, bulaan yan si Jesus Christ. Hindi yan totoo. No? So lahat ng sagot ni Jesus Christ, kapag may maling sagot si Jesus Christ, no, malalaglag. So yung sagot ni Jesus Christ is pwedeng masiraan yung Saduseo o masiraan yung Pariseo. Alin man doon yung sagot ni Jesus Christ, okay lang sa kanila as long as masiraan nila si Jesus Christ. Makampihan man niya yung Saduseo o makampihan niya man yung Pariseo, okay lang sa kanila basta masiraan nila si Jesus Christ. Mahanapan nila ng butas. So, ang tanong nila kay Jesus Christ, yung pinadala nilang tanong, Lord, ano po ba ang dakilang batas? Ano po bang pinakamabigat na batas? Anong sabi ni Jesus Christ? So si Jesus Christ, hindi siya basta-basta gumawa ng kanyang sarili. Imagine niyo, tanongin kaya kayo, anong pinakamabigat na batas sa Bible? Sa Bible, sa Old Testament pa lang, napakarami batas. Yung 10 Commandments, akala nyo 10 lang yun? Hindi yun 10. Kapag binasa nyo yung Deuteronomy, Numbers, no? Kapag binasa nyo yung mga panukala ng Diyos sa pagsamba tuwing summer, may ganyan pa. Panukala ng Diyos sa mga nagkasalang umupit, mga ganyan. Ang daming utos ng Panginoon kung babasahin niyo yung Old Testament. So, inisip nila, kapag ito si Jesus Christ pumili lang ng isa roon, mapapagbulaanan natin ito si Jesus Christ. Pero hindi. Ano sinabi ni Jesus Christ? Ano ang dakilang commandment? The great commandment, sabi ni Jesus Christ, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Nag-quote si Jesus Christ sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5. No? Yun po yung nakasulat doon sa Lumang Tipan. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5. Napaka-perfect ng sagot ni Jesus Christ at yung tinatawag nilang Shema. Ang translation ng Shema ay listen. Ito yung core ng mga Jewish leaders. Ito yung sandigan or saligan ng kanilang pananampalataya. So yun yung sinagot ni Jesus Christ. Kung ano yung core nila. No? Ang sagot ni Jesus Christ, kinote niya yung Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5. Sabi doon, Hear, makinig kayo, Israel. The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And then through translations, again, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sa Mark, nakasulat with all your mind and with all your strength. No? Yun yung sabi ni Jesus Christ. Yun, kinote yung Deuteronomy 6, 4 to 5. No? Pero sabi pa ni Jesus Christ, and this is the first and great commandment. Hindi pa doon natapos. Dinugtungan pa ni Jesus Christ. And the second, may pangalawa. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Ito ay hindi rin gawa ni Jesus Christ. Kinote niya ulit sa Old Testament. Leviticus chapter 19, verse 18. Ang galing ni Jesus Christ dito, nung kinote niya ito. Ang kinote niya lang, no, yung phrase na, and the second is like it, you shall love the Lord your God as yourself. Pero anong nakasulat sa Leviticus 19:18? Saan yung po yung mga Bible nyo? Ito nakasulat sa Leviticus 19:18. You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people. You shall love the Lord your God as yourself. I am the Lord. Wow. May pangit si Jesus Christ doon. No? Hindi niya lang tinuloy. No? You shall love the Lord your God. Doon sa Leviticus, sa original text, may karugtong yun, I am the Lord.